Mga minamahal kong kapatid, mga anak ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, nakikita ko ang inyong mga luha. Nararamdaman ko ang bigat ng inyong mga puso. Alam kong mayroon sa inyo na sa ngayon ay nakadapa, pakiramdam ay pinabayaan, at ang bawat hininga ay puno ng kirot ng kawalan ng pag-asa. May mga kahilingan kayo na sa tingin ninyo ay walang-wala ng tsansa, mga sitwasyon na halos gusto ninyo ng isuko, dahil sa tingin ng mundo, imposibleng magkaroon pa ng solusyon. Kaya nga, sa sandaling ito, bago pa man tayo lumalim sa mensaheng ito na ibibigay sa akin ng banal na espiritu para sa inyo, gusto kong dalhin ang inyong bawat pasanin sa isang panalangin na lumalago sa pinakamalalim na hukay ng kawalan ng pag-asa at umaabot sa pinakatuktok ng kalangitan. Itaas natin ang inyong mga kaluluwa sa Diyos sa pamamagitan ng ating patron ng mga imposible, si San Judas Thaddeus. Panginoong Diyos, Amang banal at maawain, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pusong sugatan. Ikaw na nakakakita sa bawat lihim na luha at nakakarinig sa bawat tahimik na pagtangis, isinusuko namin sa iyo ang bawat imposibleng kahilingan na bumabagabag sa aming mga kapatid ngayon. Ang mga utang na hindi na nila alam kung paano babayaran, ang mga sakit na sinasabing walang gamot, ang mga pamilyang wasak na walang nakikitang pagbabangon, ang mga nawawalang trabaho na parang hindi na babalik, ang mga relasyon na tila hindi na kailanman mabubuo. Ang bawat sitwasyong itinuring ng mundo na walang pag-asa, O Diyos, ilalagay namin sa iyong paanan. Sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni San Judas Thaddeus, ang iyong tapat na apostol at martir, nakilala bilang tulong sa mga lubhang nangangailangan at sa mga sitwasyong itinuturing na huling baraha. Ipanalangin mo nawa ang iyong mga anak. O San Judas, ikaw na nakaranas ng pagsubok at paglilingkod, idalangin mo kami sa aming Panginoon, para sa bawat kalungkutan, para sa bawat pagkabigo, para sa bawat pintong tila sarado na. Naway ang kapangyarihan ng pananampalataya na ipinakita mo sa iyong buhay ay maging inspirasyon para sa amin na huwag sumuko, gaano man kalalim ang aming paglubog. Hinihiling namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng panalangin na ito, magsimulang gumalaw ang iyong kamay sa bawat buhay na nangangailangan ng iyong milagro. Basagin mo ang bawat kadena ng kawalan ng pag-asa, buksan mo ang bawat saradong pinto, pagalingin mo ang bawat sugat na tila walang lunas. Ipadama mo sa bawat isa na walang sitwasyong imposible sa iyo, at walang kalungkutang hindi mo kayang baligtarin tungo sa kagalakan. Mula sa pinakamalalim na kapighatian, ilabas mo kami patungo sa iyong maluwalhating liwanag. Amen. Pakiramdam ko ang bigat sa inyong mga balikat. Kaya ko kayong maunawaan dahil maraming beses na rin sa sarili kong buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin, ay nakita ko kung paano ang mga kahilingang tila imposibleng matupad ay naging katotohanan. Ang bawat isa sa inyo na dumaranas ng matinding pagsubok ngayon ay hindi nag-iisa. Hindi kayo kailanman pinabayaan. Gusto kong malaman ninyo na ang pagkakataong ito, ang inyong pagpindot sa videong ito, ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang banal na interbensyon. Ito ay isang tawag mula sa kalangitan. Marahil, sa mga panahong ito, ang buong mundo ay tila nakikipagsabuatan laban sa inyo. Bawat balita, bawat tawag, bawat sulyap sa inyong bank account, o bawat pagtingin sa inyong kalusugan, ay tila nagpapatunay na ang pag-asa ay malayo na. Subalit, mga minamahal, dito mismo sa puntong ito ng inyong kawalan ng pag-asa, magsisimulang gumalaw ang isang kapangyarihang hindi ninyo inaasahan. Ang ating Panginoon ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang abutin ang kanyang mga anak, lalo na sa mga panahong tila nakalimutan na sila. Sa kasaysayan ng Iglesia at sa mga kwento ng maraming tao, isang pangalan ang patuloy na nangingibabaw kapag ang lahat ng pinto ay sarado na, si San Judas Thaddeus. Hindi lamang siya isang pangalan sa kalendaryo ng mga santo. Siya ang patron ng mga imposibleng kaso at mga walang pag-asang sitwasyon. Isang santo na, dahil sa pagkakahalintulad ng kanyang pangalan kay Judas Iscariote,
ay halos nalimutan at hindi na idinadalangin ng marami sa loob ng maraming siglo. At dahil dito, pinili siya ng Diyos upang maging tagapamagitan para sa mga pinakanalilimutan, pinakaminalas, at pinakanangangailangan. Kaya kung pakiramdam mo ay isa ka sa mga nalimutan, na parang huling barahan na lang ang hinihintay mo, nasa tamang lugar ka. Ang pagtalakay natin sa dasal kay San Judas ay hindi lamang tungkol sa pagsambit ng mga salita. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa isang malalim na misteryo ng pananampalataya na nagbubukas ng mga pintuan sa mga pinakasara at pinakamalalim na problema. Maraming tao ang nakasaksi na sa kapangyarihan ng panalangin sa Kanya. Hindi ito teorya, ito ay katotohanan na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga banal. Gusto kong maunawaan ninyo, at ito ang susi, na ang panalangin kay San Judas ay hindi isang magic formula o isang anting-anting. Ito ay isang paraan upang idaan sa isang makapangyarihang tagapamagitan ang ating mga dalangin sa Diyos, na naniniwala na ang Diyos ay may kakayahang gawing posible ang imposibleng lahat. Si San Judas ay isang paalala na sa mga pinakamadilim na sandali, mayroong paring pag-asa, at mayroong paring paraan upang kumapit sa pananampalataya. Marami sa atin ang humaharap sa mga problema na tinawag ng di-katapusan. Mga karamdaman na sinasabi ng mga doktor na hindi nagagaling. Mga pamilyang hiwalay na at ang bawat miyembro ay nagdadala ng sariling sugat. Mga problema sa pinansyal na lumalaki at lumalaki hanggang sa parang lalamunin ka na ng utang. Mga kaso sa korte na tila walang katarungan. Mga pangarap na nawala na at hindi na maibabalik. Mga ito ang mga sitwasyon na ibinibigay natin kay San Judas. Ang kanyang kwento ay simple ngunit makapangyarihan. Isa siya sa 12 apostol ni Jesus, pinsan ni Jesus, at kapatid ni Santiago ang nakababata. Naging saksi siya sa mga himala, sa mga turo, at sa pagdurusa ni Kristo. Matapos ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon, naglakbay sa iba't ibang lupain, ipinapangaral ang mabuting balita, nagpapagaling ng mga sakit, at nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan ni Jesus. Nagtapos ang kanyang buhay bilang isang martir, nagbigay ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Ang kanyang katapatan, kahit sa harap ng kamatayan, ay isang inspirasyon para sa atin na huwag magpatinag sa mga pagsubok. Ngunit bakit siya ang patron ng mga imposible? Dahil, tulad ng nabanggit ko, ang kanyang pangalan ay naging sanhi ng pagkalimot. Dahil sa pagkalito sa kanya at kay Judas Iscariote, ang tagapagkanulo, maraming Kristiyano ang nag-aatubiling manalangin sa kanya. Ngunit sa halip na mawala sa kasaysayan, ang Diyos ay may iba't ibang plano. Pinili niya si San Judas Thaddeus upang maging tagapamagitan sa mga panahong ang lahat ay tila nawawala na. Ito ay isang testamento sa walang hanggang awa at matalinong plano ng Diyos. Maging ang pinakalimot ay maaaring gamitin para sa pinakadakilang layunin. Ngayon, mga minamahal, bago pa man tayo lumalim sa mga praktikal na hakbang, gusto kong magkwento sa inyo ng isang kaso na personal kong nasaksihan. Isang kwento na magpapatibay sa inyong pananampalataya at magpapakita kung paano gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan ni San Judas Thaddeus sa mga sitwasyong itinuturing na mission imposible. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. May isang babae, tawagin nating Aling Minda. Si Aling Minda ay isang mapagmahal na ina at asawa. Ang kanyang pamilya ay simpleng namumuhay, nagtatrabaho ng marangal, at may malalim na pananampalataya. Ngunit sa loob ng maraming taon, isang malaking problema ang bumabagabag sa kanila. Ang kanyang asawa, si Mang Tonyo, ay nagkaroon ng malubhang sakit sa puso. Ito ay isang bihirang kondisyon na hindi pa masyadong nauunawaan sa Pilipinas noong panahong iyon. Nag-ikot sila sa iba't ibang ospital, lumapit sa iba't ibang espesyalista, ngunit ang sagot ay palaging pareho, wala na tayong magagawa dito sa Pilipinas. Ang tanging paraan para mabuhay si Mang Tonyo ay ang magpa-opera sa ibang bansa, sa Amerika,
isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Saan kukuha ng ganoong kalaking pera ang isang ordinaryong pamilya? Nagbenta sila ng lahat ng maaari nilang ibenta. Humingi sila ng tulong sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga organisasyon. Nagpadala sila ng mga sulat sa mga politiko, sa mga charity foundations. Ngunit ang bawat pinto ay tila nagsasara sa kanilang harapan. Ang halaga ay napakalaki at ang oras ay nauubos na. Unti-unting nanghina si Mang Tonyo. Ang kanyang mga anak ay umiiyak tuwing gabi, natatakot na baka mawala ang kanilang ama. Si Aling Minda, na noon ay napakatatag, ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga mata ay laging namumugto sa luha, at ang kanyang puso ay puno ng matinding pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaluhod si Aling Minda sa harap ng kanilang maliit na altar, hawak ang isang rosaryo na bigay pa ng kanyang lola, halos wala na siyang masabi. Ang kanyang mga dalangin ay naging mga hikbi. Panginoon, bakit? Wala na po ba talagang pag-asa? Malapit na po ba ninyong kunin ang asawa ko? Paano na po ang mga anak ko? Sa gitna ng kanyang matinding panalangin, biglang may isang kaibigan niya, na matagal nang hindi niya nakikita, ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Ang mensahe ay simpleng-simple, ngunit ito ang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Nakalagay doon, Aling Minda, naaalala mo ba ang dasal kay San Judas Thaddeus? Sa mga panahong imposibleng magkaroon ng solusyon, siya ang iyong patunguhan. Hindi sigurado si Aling Minda kung bakit, ngunit parang may puwersang nagtulak sa kanya na hanapin ang dasal kay San Judas. Naghanap siya sa lumang libro ng panalangin ng kanyang ina, at doon niya nakita ang isang pahina na halos nalukot na may nakasulat na dalangin kay San Judas Thaddeus, patron ng mga walang pag-asang kaso. Nagsimula siyang manalangin araw-araw nang may pananampalataya. Hindi siya humihinto. Bawat patak ng kanyang luha ay kasama sa kanyang bawat salita. Humiling siya ng isang nobenaryo, isang 9 na araw na sunod-sunod na panalangin na may matinding pananampalataya. Sa loob ng 9 na araw na iyon, may kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanya, kahit na ang sitwasyon ni Mang Tonyo ay nananatiling kritikal. Sa ika-7 araw ng nobenaryo, nakatanggap si Aling Minda ng isang tawag. Galing ito sa isang napakayamang negosyante na hindi niya personal na kilala. Nagkataon na nakita ng negosyanteng ito ang isang lumang post sa social media tungkol sa kalagayan ni Mang Tonyo na ipinost ng isa sa kanyang mga pinsan. Hindi nag-atubili ang negosyante. Sinabi niya, nakita ko ang post, gusto kong tulungan ang asawa mo. Sasagutin ko ang lahat ng gastos sa operasyon, sa paglipad ninyo, sa pagtira ninyo doon. Basta ang gusto ko lang ay manatili kayong may pananampalataya. Napatulala si Aling Minda. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Walang koneksyon, walang pakiusap na ginawa sa negosyanteng iyon. Ito ay purong kalooban ng Diyos na gumalaw sa puso ng isang taong may kakayahang tumulong. Sa loob lamang ng ilang linggo, naiayos ang lahat ng papeles, at lumipad sila patungong Amerika. Naging matagumpay ang operasyon ni Mang Tonyo. Sa himalang pagkakataon, ang kanyang katawan ay tumugon ng napakabilis sa gamutan, at unti-unti siyang gumaling. Ang mga doktor ay namamangha. Bumalik sila sa Pilipinas makalipas ang ilang buwan, si Mang Tonyo ay malakas at malusog muli. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo. Ang mga luha ng kalungkutan ay napalitan ng mga luha ng pasasalamat. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng mensahe na nagturo kay Aling Minda na manalangin kay San Judas Thaddeus sa isang sitwasyong itinuring na imposibleng imposible. Ang kwentong ito ay isa lamang sa napakaraming patotoo ng kapangyarihan ng pananampalataya at ng pamamagitan ng mga banal. Ngayon, mga minamahal, ano ang implikasyon nito sa inyong buhay? Hindi ko sinasabi na ang inyong solusyon ay darating sa eksaktong paraan na dumating ito kay Aling Minda. Ngunit ang sinasabi ko ay ito, walang imposible sa Diyos.
At sa bawat sitwasyong itinuturing na walang pag-asa, mayroong isang liwanag na pwedeng sumilip kung kayo ay mananatiling may pananampalataya at maglalakas loob na kumatok sa pintuan ng kalangitan. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano ko sisimulan? Ano ang tamang dasal? Ang pinakamahalagang aspeto ng dasal ay ang inyong puso. Ang pagiging bukas sa kalooban ng Diyos, kahit na ang kanyang plano ay hindi ninyo naunawaan sa simula. Ngunit bibigyan ko kayo ng gabay ng mga prinsipyo na magpapatibay sa inyong panalangin, tulad ng ginawa ni Aling Minda. Una, pagsisisi at kapakumbabaan. Bago tayo humiling ng milagro, mahalaga na lumapit tayo sa Diyos nang may pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi ito upang iparamdam sa inyo na kayo ay di karapat-dapat, kundi upang linisin ang daan sa pagitan ninyo at ng banal. Ang kapakumbabaan ang nagbubukas ng mga pinto sa puso ng Diyos. Kilalanin na kayo ay nasa harap ng isang kapangyarihan na higit sa inyong pag-unawa at hilingin ang kanyang awa. Pangalawa, matinding pananampalataya. Hindi ito isang uri ng pananampalataya na humihingi ng subukan lang natin. Ito ay pananampalataya na kahit anong mangyari, alam ninyo sa kaibuturan ng inyong puso na ang Diyos ay kumikilos at may plano para sa inyo. Pananampalataya na walang imposible sa Kanya. Ang inyong pananampalataya ay tulad ng isang buto na kailangan ninyong itanim sa matabang lupa ng inyong kaluluwa. Kung tatanim ka ng buto, hindi mo ito hukayin araw-araw para tingnan kung tumutubo na. Tiwala ka lang na dadaloy ang tubig at liwanag at ito ay lalaki. Ganito rin ang pananampalataya. Itanim, diligan at magtiwala. Pangatlo, pagtiwala sa pamamagitan ni San Judas Thaddäus. Ito ang espesyal na bahagi ng ating mensahe ngayon. Hilingin ang kanyang pamamagitan. Sabihin ninyo sa kanya ang inyong mga problema, ang inyong mga sakit, ang inyong mga takot. Siya ang patron ng mga huling baraha, at alam niya ang inyong nararamdaman. Maaari ninyong sabihin ang dasal kay San Judas na nasa libro o kaya ay gamitin ang inyong sariling mga salita. Ang mahalaga ay ang sinseridad ng inyong puso. Maaari ninyo siyang tawagin, O San Judas Thaddäus, tapat na apostol at pinsan ni Jesus. Kilala ka bilang kampiyon ng mga imposible, pakinggan mo ang aking panalangin sa oras ng aking matinding pangangailangan. Pang-apat, patuloy na panalangin at pagninilay, hindi sapat na minsan ka lang magdarasal. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay. Tulad ng paghinga, kailangan nating patuloy na huminga upang mabuhay. Ang panalangin ay ang espiritual na paghinga. Humanap ng isang tahimik na lugar. Maglaan ng ilang minuto araw-araw para makipag-usap sa Diyos. Basahin ang Biblia. Pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, mas lalalim ang inyong relasyon sa Kanya, at mas magiging malinaw ang Kanyang kalooban para sa inyo. Panlima, pagpapakita ng pasasalamat. Kahit hindi pa ninyo nakikita ang solusyon, magpasalamat na kayo sa Diyos. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming pagpapala. Magpasalamat sa Kanya sa bawat maliit na pagbabago, sa bawat liwanag na inyong nakikita. Ang pasasalamat ay nagpapahiwatig ng inyong pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos, kahit na ang mga resulta ay hindi pa malinaw. Mga kapatid, gusto kong magbigay ng babala. Maraming tao ang nagdarasal kay San Judas Thaddäus, pero sumusuko pagkatapos ng ilang araw. Hindi gumagalaw ang Diyos sa ating sariling oras. Gumagalaw siya sa kanyang oras. At kung minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pananampalataya ay ang maghintay. Ngunit ang paghihintay na iyon ay hindi walang kabuluhan. Ito ay isang proseso na nagpapatibay sa inyong pananampalataya, naghuhubog ng inyong karakter, at naghahanda sa inyo para sa milagrong darating. Ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok upang palakasin kayo. Ang kanyang plano ay mas malalim at mas maganda kaysa sa anumang maisip ninyo. Kung minsan, ang milagro ay hindi eksaktong nangyayari sa paraan na inaasahan natin.
Minsan, ang milagro ay ang pagbabago ng ating puso, ng ating pananaw, ng ating lakas upang harapin ang problema. Minsan, ang milagro ay ang pagtanggap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ngunit madalas, ang milagro ay ang diretsong sagot sa inyong pinakamalalim na kahilingan, tulad ng nangyari kay Aling Minda. Ang mahalaga ay ang inyong puso ay bukas sa anumang paraan na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Ngayon, may mga nagsasabi, pero wala akong maramdaman. Pakiramdam ko, walang nakikinig. Ito ang oras na kailangan ninyong kumapit ng mas mahigpit sa inyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi base sa pakiramdam. Ito ay isang pagpili na magtiwala sa Diyos, kahit na ang lahat ng ebidensya ay tila sumasalungat sa inyong inaasahan. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay madalas na sumusunod sa pagpili ng pananampalataya, hindi na una rito. Ang Diyos ay hindi bingi sa inyong mga dalangin. Hindi siya bulag sa inyong mga luha. Mayroon siyang isang aklat kung saan nakasulat ang bawat luha na inyong inilabas. Kung siya ay nagmamalasakit sa bawat ibon na nahuhulog sa lupa, gaano pa kaya kayo na kanyang nilikha sa kanyang sariling wangis? Gusto kong talakayin natin ang isang napakahalagang konsepto na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng ating pagsubok, ang oras ng Diyos. Maraming beses na sinabi ko na ang timing ng Diyos ay perpekto. Hindi natin ito kailangang madaliin o pilitin. Kapag sinimulan ninyong magdasal kay San Judas Taddeus para sa inyong imposibleng sitwasyon, ipaubaya ninyo sa Diyos ang timing. Hindi ibig sabihin na maging passive kayo at wala nang gagawin. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya sa physical realm, ngunit sa espiritual na bahagi, magtiwala kayo sa kanyang perpektong oras. Maaaring ang milagro ay darating bukas, o sa susunod na linggo, o sa loob ng mga buwan. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, habang kayo ay patuloy na nagdarasal at nagtitiwala, ay gumagalaw ang isang puwersa sa inyong pabor. Huwag kayong susuko. Ang pagbigay ng inyong tiwala sa kanyang oras ay isang napakalakas na gawain ng pananampalataya. Isipin ninyo ang isang ina na naghihintay ng kanyang sanggol. Hindi niya kayang pilitin ang sanggol na lumabas ng maaga. May isang proseso na kailangang mangyari. At sa tamang oras, sa perpektong oras, ipapanganak ang sanggol. Ganoon din ang mga milagro. Kailangan ng tamang panahon, tamang kapaligiran, at tamang puso upang ganap na makatanggap. Mga minamahal kong kapatid, hindi kayo ipinanganak para maging biktima ng inyong sitwasyon. Ipinanganak kayo para maging mga nagtagumpay. Mayroong isang layunin ang Diyos sa bawat pagsubok na inyong pinagdadaanan. Ito ay maaaring upang hubugin kayo, upang palakasin ang inyong pananampalataya, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa inyong buhay, o upang kayo mismo ay maging isang patotoo sa iba na nawawalan din ng pag-asa. Huwag ninyong hayaang ang inyong mga problema ang maging sentro ng inyong buhay. Hayaan ninyong ang Diyos, sa pamamagitan ni San Judas Taddeus, ang maging sentro. Itaas ninyo ang inyong mga mata sa Kanya. Gusto kong magbigay sa inyo ng isa pang mahalagang paalala. Sa ating pagdarasal, mahalaga na ang ating mga motibo ay dalisay. Hindi tayo humihiling ng mga bagay para lamang sa sarili nating kasiyahan o para sa masasamang layunin. Humihiling tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang panalangin na may dalisay na puso ay napakalakas. Kung ang inyong kahilingan ay nakabatay sa pagmamahal, sa kabutihan, at sa kaluwalhatian ng Diyos, ito ay may mas malaking potensyal na pakinggan at sagutin. Halimbawa, kung humihingi kayo ng pera, hindi lamang para sa sarili ninyong luho, kundi para makabayad ng utang at makatulong sa pamilya, iyon ay isang dalisay na motibo. Kung humihingi kayo ng paggaling sa sakit, hindi lamang para mawala ang sakit, kundi para makapaglingkod kayo ng mas mahusay sa Diyos at sa inyong kapwa, iyon ay isang dalisay na motibo. Ang bawat isa sa inyo ay may natatanging kwento. Ang bawat isa sa inyo ay may sariling laban.
Ngunit sa harap ng mga imposibleng kahilingan at walang pag-asang sitwasyon, lahat tayo ay nagkakaisa sa paghahanap ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ay matatagpuan sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga banal, lalo na si San Judas Thaddeus. Huwag ninyong hayaang ang inyong puso ay lamunin ng kapaitan o kawalan ng pag-asa. Ang pagpapanatili ng positibong pananaw, kahit sa gitna ng unos, ay isang gawa ng pananampalataya. Alam kong mahirap, lalo na kung halos wala na kayong lakas, ngunit kailangan ninyong labanan ang bawat salita ng pagdududa, bawat negatibong kaisipan na ibinubulong ng kaaway sa inyong isip. Ang inyong kaisipan ay isang battleground, at kailangan ninyong bantayan ito ng mahigpit. Laging tandaan, ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang naghihiwalay sa dagat, nagpapagaling sa bulag, at nagpapabangon sa patay. Anong problema ang imposible para sa Kanya? Wala. Kaya sa Kanya ninyo ilagak ang inyong buong tiwala. Ngayon, may napakalakas akong pakiramdam na may isang nanonood ngayon na nasa gitna ng matinding problema sa pamilya. Isang paghihiwalay, isang hindi pagkakaunawaan na tila hindi na kailanman maaayos. Ang sakit ay napakalalim at ang mga sugat ay hindi naghihilom. Ito ang sandali para sa iyo. Ang Diyos ay narito para balikan ang lahat ng ito. Ang pamilya ay isang banal na institusyon at ang kaaway ay laging susubukang sirain ito. Ngunit ang Diyos ay may kapangyarihan na ibalik ang lahat ng nasira. Huwag kang susuko sa iyong pamilya. Ipaglaban mo sila sa panalangin. May isa pang nanonood na halos sumuko na sa kanyang karamdaman. Naubos na ang kanyang pera sa ospital, ngunit ang sakit ay patuloy na lumalala. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay ang dakilang manggagamot. Maaaring hindi ito mangyari sa paraan na inaasahan mo, ngunit maniwala ka na ang kanyang kamay ay nasa iyo. Ang iyong pananampalataya ang magliligtas sa iyo. Hindi ko gustong magtapos ang mensaheng ito nang wala kayong daladalang kapangyarihan. Gusto kong iwanan kayo ng isang pag-asa na magiging apoy sa inyong puso. Gusto kong sabihin sa inyo na ang inyong paglaban ay hindi nag-iisa. Ang buong langit ay nakikipaglaban kasama ninyo. Ang mga anghel ay nakatayo sa inyong tabi. Si San Judas Thaddeus ay nagpapamagitan para sa inyo. Kaya ngayon, sa isang sandali ng kapangyarihan, ipikit ang inyong mga mata o tingnan ang espasyo sa harap ninyo. Isipin ang inyong pinakamalalim na problema, ang pinakaimposibleng kahilingan. Ilagay ito sa inyong isip. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng Diyos na bumababa sa silid na ito, sa bawat lugar kung saan kayo nanonood. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, at sa pamamagitan ni San Judas Thaddeus, itinataas ko ang bawat kahilingan ninyo sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang bawat kadena ng kawalan ng pag-asa ay nabasag ngayon. Ang bawat pinto na tila sarado ay bumubukas sa oras na ito. Ang bawat karamdaman na sinasabing walang lunas ay ginagaling na sa sandaling ito. Ang bawat utang na bumabagabag sa inyo ay nababayaran na. Ang bawat relasyon na nasira ay muling binubuo sa pangalan ni Jesus. Ang inyong mga luha ay pinupunasan na ng Diyos. Ang inyong mga hikbi ay naririnig. At ang inyong pananampalataya, gaano man ito kaliit, ay magsisimulang maging isang bundok na hindi kayang ilipat ng anumang problema. Ipinapahayag ko ang paggaling sa inyong mga puso, sa inyong mga isip, sa inyong mga katawan, at sa inyong mga relasyon. Ang pagpapala ng Diyos ay bumababa sa inyo ngayon. Ang tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Tanggapin ninyo ito. Ipagdiwang ninyo ito ngayon. Ang inyong mga pagdarasal ay dinidinig. Nakikita ko na ang tagumpay ninyo. Nakikita ko ang pagtawa ninyo. Nakikita ko ang kagalakan na pumapalit sa kalungkutan. Walang pagsubok na masyadong malaki para sa Diyos. Walang kahilingan na masyadong imposible. Mayroong solusyon. Mayroong paraan.
At iyan ay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni San Judas Thaddeus. Ngayon, mga minamahal, tandaan ninyo ito, ang pananampalataya ay laging nangangailangan ng pagkilos. Hindi sapat na nakinig lang kayo. Ngayon, kailangan ninyong gawin ang susunod na hakbang. At para sa akin, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating paglakad sa pananampalataya. Gusto kong makita ang inyong pagkilos, at ito ay magiging tanda ng inyong pananampalataya na ang milagro ay kumikilos na. Una, isulat ninyo sa mga komento ang inyong pinakaimposibleng kahilingan. Isulat ninyo, dasal Alice is the Judas, para sa inyong imposibleng sitwasyon, upang personal kong maidala sa panalangin ang inyong mga pangangailangan at ipanalangin kayo kay San Judas Thaddeus. Ang inyong pagkilos na magkomento ay isang gawa ng pananampalataya, isang pagpapahayag na naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin. Pangalawa, gusto kong i-like ninyo ang video na ito. Hindi lamang ito simpleng like. Ito ay isang propetikong kilos ng pananampalataya. I-like ninyo ito bilang isang deklarasyon ng pagdating ng inyong milagro. I-like ninyo ito bilang isang selyo na ang inyong walang pag-asang sitwasyon ay magiging isang kwento ng tagumpay. I-like ninyo ito bilang pagpapatunay na ang dasal kay San Judas ay magbubukas ng pinto para sa mga solusyon na hindi ninyo inaasahan. Pangatlo, at ito ay mahalaga, ibahagi ninyo ang videong ito sa 3 tao na alam ninyong nawawalan na ng pag-asa. 3 tao na dumaranas ng mga imposibleng kahilingan. 3 tao na sa tingin ninyo ay nangangailangan ng agarang interbensyon mula sa Diyos. Sa pagbabahagi ninyo, hindi lamang kayo nagbibigay ng pag-asa sa kanila, kundi nagiging instrumento din kayo ng pagpapala ng Diyos. Ito ay isang misyon. Isang misyon ng pagpapalaganap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ibahagi ninyo ito ng may pagmamahal at pagdarasal. Mga minamahal, ang inyong paglalakbay sa pananampalataya ay patuloy. Huwag ninyong kalilimutan ang mga aral na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Naway ang kwento ni Aling Minda at ang kapangyarihan ng dasal kay San Judas ay patuloy na magbigay sa inyo ng inspirasyon. Kung mayroon pa kayong ibang mga tanong o gusto ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, mayroon pa tayong maraming video na maaaring makatulong sa inyo. Hanapin ninyo ang aming mga video tungkol sa mga palatandaan ng sagot sa panalangin at pag-unawa sa timing ng Diyos. Sila ay idinisenyo upang palakasin ang inyong espiritu. Patuloy tayong magkaisa sa panalangin at pagpupuri. Sa bawat sandali, alalahanin ninyo na kayo ay mahal ng Diyos at walang sitwasyong imposibleng kanyang ayusin. Maging matatag, mga kapatid. Ang tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig at naway pagpalain kayo ng Diyos ng sagana.